Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan po ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay si Reverendo Padre Rolando Datu, OFM Capuchin. Magsitayo tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmalasakit, niloob mong maibigay sa iyong paring pinagpala na si Honoratus ang espiritu ng mapagmalasakit na pagmamahal para sa mga kaluluwa upang ipagkasundo sila sa iyo. Sa pamamagitan ng kanyang panalangin, malasap nawa namin ang katamisan ng iyong kapatawaran at makaisa ka namin sa ganap na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa ikaw ay humahatol, ay gumagawa ka rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Tatapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ng mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan, at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag.
akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak. Ang iyong pasaning ngayoy dinaranas, Siya ang kublihang sa ati lulunas. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin. Ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kagalakan at pagpapala po sa inyong lahat na nakikiisa sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang paggunita kay pinagpalang Honoratus ng Biala, isang Kapuchinong pari na isinilang sa Biala, Podlaska, isang syudad sa Poland, noong 16 ng Oktubre 1829. Ang kanyang buhay ay ginugol niya sa masidhing anyo ng gawaing pastoral, kung saan ay nakapagtatag siya ng 26 na relihiyosong institusyon. At ang 18 sa mga ito ay umiiral pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hinikayat niya ang bawat kasapi ng institusyon na huwag lamang manatili sa kanilang buhay devosyonal, partikular sa pagdarasal lamang ng banal na rosaryo. Sa halip ay gumawa rin ng iba't ibang anyo ng kawang gawa na walang masyadong ingay o hangaring makatawag pansin o papuri kaya mula sa karamihan. Nakilala rin ang pinagpalang pari na si Honoratus bilang isang masipag na manunulat at lubhang ninanais ng karamihan
upang hingan ng paggabay sa kanilang buhay espiritual. Ganon din sa pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng pumpisal. Ganon din nakita sa kanya ang matiyagang pagtuturong may hangaring maakay ang kawan ng Diyos tungo sa buhay na walang hanggan. Iniwan niya ang kanyang pansamantalang buhay para sa buhay na walang hanggan noong 16 ng Disyembre 1916. Samantala sa ating mga pagbasa ay narinig natin ang matyaga at puno rin ng malasakit na pagtuturo ni San Pablo sa unang pagbasa at ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pagtatama sa mga maling anyo ng pagsasabuhay sa kanilang pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, tanging ang mga tunay o yung mga mayroong tunay na malasakit ang pipiliing gawin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na siyang huwaran din naman ni San Pablo kung bakit ganun na lang din ang pagtatama niya sa mga Hudyo na naniwalang hindi sila hahatulan ng Diyos dahil lamang kabilang sila sa mga piniling bayan na naging dahilan upang maliitin nila at hatulan ang kanilang kapwa. Kaya nga ganun na lang ang pangungusap ni San Pablo sa unang pagbasa. Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Kaya nga ipinaalala rin sa kanila ni San Pablo na ang Diyos ang gaganti sa mga tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, sabi ni San Pablo, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabaha-bahagi. Ang tapang na ito ni San Pablo sa pagtatama sa mga maling gawain ng mga Hudyo ay nakaugat sa kanyang pananalig at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo, na gumawa rin ng paraan upang maitama niya si San Pablo na dating manunuliksa ng simbahan. Narinig din naman natin sa ating Ebanghelyo kung paanong itinuwid ng ating Panginoon ang mga maling anyo ng pagsunod ng mga Pariseo at ng mga dalubhasa sa kautusan. Pinili nila ang malagay sa panganib o pinili niyang malagay sa panganib ang kanyang buhay sapagkat hangad niyang maituwid nila o maituwid sila at mabigyang liwanag sa kanila na hindi marapat na pakitang tao lamang ang paggawa ng mabuti. Sa halip ay mahalagang nakaugat ito sa isang pusong nagmamahal. Kaya ano ang sinabi ng ating Panginoon? Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapu, ngunit kinakaligtaan ninyo ang katarungan at pag-ibig sa Diyos. Ang ibig ninyo'y mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Ganon din naman winika ng ating Panginoon sa mga dalubhasa sa kautusan. Kawawa rin kayo, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ninyo'y ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Mga minamahal na kapatid, tayo rin ay kasama sa mga nais ituwid ngayon ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating mga pagbasa, inaanyayahan niya tayong makita rin ang mga maling anyo ng pagsunod sa ating pananampalataya, ang ating kaplastikan, pagiging pakitang tao kung minsan, ang kawalan natin ng pagsusumikap na lampasan ng pasalitang pagdarasal na lamang, ang pag-iisip nating higit tayong kinalulugdan ng Diyos
kaysa sa iba. Ang hindi sinasadyang pagmamataas dahil inaakala nating higit tayong may alam sa kalooban ng Diyos. Samantalang hindi rin naman tayo handang itama ang mali. Magtuwid sa ating kapwa ng harapan. Sa halip ay nahirati tayo sa pagsasalita sa likuran ng ating kapwa. Husgahan sila at pag-usapan patalikod, subalit wala tayong kakayahang sabihin kapag tayo ay nasa kanilang harapan. Sa gayon ay nagiging sanhi rin tayo ng pagkakabahabahagi sa halip na pagkakaisa. At sa gayon ay napapabayaan rin natin ang ating kapwa na lubos ring minamahal ng Diyos katulad natin, sapagkat bilang mga nilikha, tayo ay magkakapatid sa iisang amang manlilikha. Kaya nga mga minamahal na kapatid, tulungan nawa tayo ng panalangin ni pinagpalang Honorat, isang kapuchinong pari. Ganon din tulungan nawa tayo ng panalangin ng mahal na Birheng Maria upang katulad ng ating Panginoong Jesucristo, maging matapang din tayong magtama ng mali kahit malagay sa panganib ang ating buhay. Ganon din, maging handa tayong tumanggap sa mga pagtatamang ginagawa sa atin ng ating kapwa, sa layuning madala tayo sa tamang landas, sa landas patungo sa kalooban ng Diyos, sa landas patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nagsasama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin sa harapan ng ating Ama ang ating pangangailangan. Umaasang pakikinggan niya ang ating mga kahilingan, ang ating pong itutugon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng suporta at kasigurahan mula sa kanilang kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Para sa lahat ng mga bumili at nagsindi ng mga kandila sa ating Kendall Chapel at para sa lahat na nagbigay ng kanilang donasyon, naway dinggin ng Panginoon ang kanilang mga panalangin at ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga kahilingan kung ang mga ito ay naaayon sa banal na kalooban ng Diyos at makatutulong sa kanilang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga lumisan sa buhay na ito,
Naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Itaas din natin sa ating butihing Diyos ang bawat panalangin ibinubulong ng ating mga puso sa katahimikan. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, Ikaw ay aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong Ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami ay makapanalangin taimtim, kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling ay ipagkaloob mo nawang totohanan naming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Puri-puri ka Diyos ang aming likha sa karangalan, ito ang aming maya. Mula sa katas ng ubos, kung walang aming magawa ang anak na ito, para maging nagbibigay ng iyong Espiritu. Diyos ang aming kaharap sa aming magsisisibilan, bago kami matutong sumunod sa iyong mga. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumutulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Honoratus ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na pinagpalang Honoratus na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay pinagpalang Honoratus ng iyong paglingap na maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Magsiupo sumandali para sa ilang patalastas. Ang Oktubre ay buwan ng Rosaryo. Kaugnay nito, kayo po ay malugod na inaanyayahan na makiisa sa pagdarasal ng Santo Rosario araw-araw na isinasagawa sa ika-4 at kalahati ng hapon. Ang buwan ng Nobyembre ay nakatalaga sa paggunita sa ating mga kapatid na yumao. Kaugnay nito, mayroon po tayong mga sobre para sa pagpapadasal sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Maaari po lamang magtungo sa opisina ng parokya. Pasalamatan po natin ang ating mga sponsors ngayong araw sa ating pagdiriwang ng buwan ng Santo Rosario, ang Barangay Maitim 2nd East at Sisters Handmaid of Charity. Maraming salamat po at naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Lourdes. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at naway pagpalain kayo at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, Amen. na ipagdiwang na po natin ang misa. Humayo kayo sa kapayapaan at kagalakan upang ang Diyos at ang ating kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.